Nahihirapan ka bang mag-spend ng oras kasama ang Holy Spirit araw-araw? Parang ang hirap maging consistent sa prayer, lagi kang may kulang, or parang hindi mo talaga magawa ng tama. Pagod ka na, busy ka, overwhelmed at stressed out ka sa dami ng kailangan mong gawin. At kahit kapag nagpe-pray ka na, nahuhuli mo pa rin ang sarili mong minsan nag-skip ng ilang araw o distracted habang nagpe-pray. Pero gusto kong ipakita sa mabayan na yo kung paano mo kayang makasama ang Holy Spirit araw-araw. Hindi lang minsan, kundi tuloy-tuloy. At hindi lang basta sa inspirational way, kundi sa practical at spiritual na paraan. Kaya kung gusto mong matutunang maging consistent sa presence ni Lord, kahit sa gitna ng busy mong schedule, simulan na natin sa number 1. Ito ay isang practical advice na makakatulong para makasama mo siya araw-araw. Number 1, disiplinahin ang gabi mo. Ayusin ang night routine mo. Marami sa atin gustong gumising ng maaga, mag-pray, at mag-spend time kay Lord. Pero bakit parang laging sablay? Kasi ang totoo, nagsisimula ang umaga mo sa gabi pa lang. Hindi ka makaka-pray ng maayos kung sobrang late ka natulog dahil sa endless scrolling, binge-watching, or overthinking. Kapag gulong-gulo ang gabi mo, siguradong pagod at distracted ka kinabukasan. Sabi sa Hebrews 12:11, walang disiplina na kasiya siya habang ginagawa, ngunit pagkatapos nito, nagbubunga ito ng katuwiran at kapayapaan. Ang disiplina sa gabi ang nagbubunga ng kapayapaan sa umaga. Halimbawa, baka lagi kang nagpupuyat kakascroll sa social media, nanonood ng kung ano-ano, kumakain ng midnight snack, o nag-aaksaya ng oras sa walang direksyon. Parang sinasabi mo sa sarili mo, hindi ko nakuha ang oras ko sa araw, kaya babawiin ko ngayong gabi. Ito yung tinatawag ng iba na revenge bedtime procrastination. Yung parang gusto mong bumawi dahil sobrang busy at stressed ka buong araw. Kaya sinasabi mo, isa pang video lang, isa pang episode, isa pang scroll, hanggang sa madaling araw na pala. Pero kapatid, kapag ginawa mo yan gabi-gabi, nawawala yung oras na dapat sanay kay Lord. Kaya practice this. Sabihin mo sa sarili mo, wala na akong makukuha pa sa gabing ito. Kailangan ko nang magpahinga kasi may plano si Lord sa umaga ko. Bago ka matulog, mag-set ng routine. I-prepare mo ang schedule mo kinabukasan. Ilayo mo ang phone mo bago humiga. Spend a few minutes talking to the Lord. Kapag natutunan mong idisiplin ang gabi mo, mas madali mong mararanasan ang presensya ng Holy Spirit kinabukasan. Dahil may lakas ka, may focus ka, at may puso kang handang makinig. Kapag natutunan mong kontrolin ang gabi mo, mas madali mong makokontrol ang umaga mo. At tandaan, hindi mo kailangang maging motivated. Kailangan mo lang maging intentional. Kapag sinuko mo ang gabi mo kay Lord, gigising ka kinabukasan na may kapayapaan at direksyon. Number 2, mag-pray. Kahit nakakaramdam ka ng guilt o parang inconsistent ka. Alam mo bang isa sa mga dahilan kung bakit maraming Kristiyano ang hindi nakakapag-pray araw-araw ay hindi dahil tamad sila, kundi dahil guilty sila. Ang dami kong naririnig na nagsasabi, hindi muna ako magpe-pray ngayon, nakakahiya kay Lord kasi hindi ako nag-pray kahapon. Parang ganito, dahil nag-skip ka ng prayer noong Tuesday, iniisip mong galit na si Lord sa'yo pagdating ng Wednesday. At dahil doon, mas lalo kang lumalayo sa halip na lumapit. Sasabihin mo pa minsan, nag-fail ako hindi ako nagbasa ng Bible, hindi ako nagdasal, hindi ako nakapagbigay ng oras kay Lord. At dahil sa hiya or guilt, parang ayaw mo nang humarap kay Lord. Pero kapatid, kapag ganyan ang iniisip mo, hindi mo naiintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin ng prayer. Maraming mananampalataya ang natatakot lumapit sa Diyos kasi iniisip nila na nawawala ang favor ni Lord kapag nagkamali sila. Pero ito ang katotohanan. Hindi ka nakakalapit sa Diyos dahil perfect ka. Nakakalapit ka dahil sa ginawa ni Jesus sa krus. Sabi sa 1 John 1 verse 9, ngunit kung ipinahahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang tayo'y patawarin at linisin sa lahat ng kasamaan. Kaya kahit nagkamali ka, kahit hindi ka nakapag-pray ng ilang araw,
Kahit bumagsak ka sa tukso, ang unang dapat mong gawin ay mag-pray pa rin. Hindi kailangan maghintay pa ng right timing o ng maayos na pakiramdam. Kung nagkasala ka, pray. Kung hindi ka nakapagbasa ng Bible ng isang linggo, buksan mo ulit. Kung parang ang layo mo kay Lord, lapit ulit. Sabi sa Hebreo 10 verse 19 to 22, mga kapatid, malaya na tayong makapasok sa kabanal-banalang dako dahil sa dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daan. Ibig sabihin, nakakalapit tayo hindi dahil sa ating kabutihan, kundi dahil sa dugo ni Jesus. Ngayon, isipin mo to. Kung sinasabi mong, hindi muna ako lalapit kay Lord kasi nagkasala ako kahapon. Ibig sabihin, iniisip mo rin na nakakalapit ka lang kay Lord kapag okay ka. Pero kapatid, hindi ganun ang grace ni Lord. Kapag ganyan ka mag-isip, parang umaasa ka sa sarili mong good performance para makalapit sa Diyos at hindi sa ginawa ni Jesus. At yun ang maling mindset. Ang tama ay ito. Lumalapit tayo kay Lord dahil may tiwala tayo sa kanyang kabutihan, hindi sa ating kabutihan. Kahit may struggle ka sa kasalanan, kahit may addiction, kahit paulit-ulit kang bumabagsak, lapit pa rin, mag-pray pa rin, magbasa pa rin ng Bible, lumapit pa rin sa presensya niya. Kasi habang ginagawa mo yan, habang bumabagsak ka pero bumabangon ulit, makikita mo na unti-unti, yung panalangin mo at relasyon mo kay Lord ang magpapalakas sa'yo, hanggang sa tuluyan mong mapagtagumpayan ang dati mong mga kahinaan. Number 3, magtiwala ka na naririnig ka ni Lord kapag nagpe-pray ka. Isipin mo ito. Lumapit ka sa kaibigan mo o sa asawa mo para makipag-usap, pero parang wala kang kausap. Tahimik lang siya, walang sagot, walang reaksyon. Ang sakit, di ba? Sino ba naman ang gustong makipagrelasyon sa taong hindi sumasagot o parang walang pakialam? At kapag paulit-ulit kang binabaliwala, darating yung point na ayaw mo na ring magsalita. Ganyan din ang nangyayari minsan sa prayer life natin. Pakiramdam natin, kailangan nating makipaglaban para makuha ang atensyon ni Lord. Na kailangan natin siyang kulitin para mapansin. Sinasabi ng isip natin, Lord, please pakinggan mo ako. Please pansinin mo ako. At dahil sa ganitong mindset, nawawalan tayo ng gana mag-pray kasi akala natin, kailangan muna nating kumbinsihin si Lord bago siya makinig. Pero ang totoo, hindi mo kailangang ipaglaban ang atensyon ni Lord. The moment you say, Ama sa pangalan ni Jesus, or Holy Spirit, salamat sa presensya mo, He's already listening. Hindi siya tahimik dahil wala siyang pakialam. Tahimik siya minsan dahil gusto niyang maramdaman mo ang kanyang kapayapaan. Sabi sa 1 Juan 5 verse 14 to 15. Ito ang ating katiyakan sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kapag humihingi tayo ng anumang ayon sa kanyang kalooban, tayo'y dinirinig niya. At yamang alam nating dinirinig niya tayo, alam din nating tinanggap na natin ang ating mga hiniling sa kanya. Kaya kapag nagpe-pray ka, huwag mong isipin na parang kailangan mong kumayod para mapansin ka ni Lord. Hindi mo kailangang magpakabait muna bago ka marinig. Naririnig ka niya kasi anak ka niya. Tingnan mo si Jesus sa Juan 11 verse 41 to 42. Noong bubuhayin niya si Lazaro, Ama, salamat sapagkat dinirinig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ang confidence ni Jesus ay hindi dahil siya ang anak ng Diyos, kundi dahil alam niya ang relasyon niya sa Ama. At alam mo bang ganun ka rin? Sabi sa Galatia 3 verse 26 to 27, sapagkat kayong lahat ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya kapag nagpe-pray ka, hindi ka nagpe-pray sa sarili mong pangalan o kakayahan. Nagpe-pray ka sa pangalan ni Jesus, sa kanyang autoridad, sa kanyang katayuan, at sa kanyang katuwiran. Kaya kapag tiningnan ka ni Lord, nakikita niya si Jesus sa'yo. At kung hindi niya tinatanggihan ang kanyang anak, hindi ka rin niya tatanggihan. Kaya simula ngayon, huwag ka nang magduda kung pinapakinggan ka niya. Kasi bago ka pa man magsalita, alam na niya ang laman ng puso mo. At habang nananalangin ka, ngumiti ka. Kasi pinapakinggan ka niya ng may pagmamahal. Number 4, celebrate small daily progress.
Minsan gusto mong magbago agad. Maging super consistent, deep prayer life, may journal, may playlist. Pero pag hindi mo nagawa, parang gusto mo na agad sumuko. Pero tandaan mo, ang relasyon kay Lord ay hindi sprint. Ito ay journey. Sabi sa Galatians 6:9, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Dahil sa takdang panahon, tayo'y aani kung hindi tayo susuko. Kung ngayon, kaya mo lang mag-pray ng 5 minuto, okay lang. Kung isang Bible verse pa lang ang kaya mong basahin, okay lang din. Ang mahalaga, tuloy-tuloy ka. God values consistency more than intensity. Bawat maliit na hakbang mo palapit sa Kanya ay malaking bagay sa langit. Isipin mo ang punong kahoy, hindi agad lumalaki. Pero araw-araw, may progreso. Ganon din ang spiritual growth mo. Celebrate mo ang maliit na victories mo. Hindi mo kailangang perfect. Gusto lang ni Lord na present ka araw-araw. Number 5, say no to unnecessary distractions. Ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi tayo consistent sa Holy Spirit ay dahil sobrang dami ng distractions. Hindi laging masama. Minsan trabaho, minsan social media, minsan pagod lang. Pero tandaan, hindi lahat ng yes ay galing kay Lord. Sabi sa Efeso 5:15-16, kaya't mag-ingat kayo sa inyong pamumuhay. Mamuhay kayong parang matalino at hindi tulad ng mga mangmang. Pahalagahan ninyo ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang mga araw na ito. Kapag natutunan mong magsabi ng hindi sa mga bagay na walang eternal value, mas maririnig mo ang boses ng Diyos. Hindi mo kailangang i-delete lahat ng apps o umalis sa mundo. Pero maglagay ka ng boundaries. Before you scroll, pray first. Before you reply, read a verse. Before you run to people, run to God first. Kasi minsan, hindi naman si Lord ang tahimik, tayo lang ang sobrang ingay. Kaya ugaliin mo ito. Matutong tumanggi sa mga nakakadistract para makasabi ka ng oo sa direksyon ng Diyos. Ngayong gabi, bago ka matulog, huminga ka muna ng malalim at sabihin mo, Holy Spirit, gusto ko pong masanay na makasama ka araw-araw. Kahit ilang minuto lang, simula na yan ang pagbabago sa prayer life mo. Kung nakarelate ka sa video na ito, click like, mag-comment ka ng Lord, help me, at ishare mo ito sa friend mong gusto ring bumalik sa presensya ni Lord. At huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Para sa susunod nating video, mas lalo ka pang lumalim sa relasyon mo kay Holy Spirit.